Life is full of classifications. Ang lahat ay sinusuri, inuuri, pinagsasama-sama ang magkakamuka. Ito ang order of creation. Plants among their kinds, animals among their kinds, at pati sa pangingisda. Kung kayo po ay nakakita ng mga mangingisda na dumarating sa may pampang, inaayos nila yung mga isda, pinagsasama-sama nila kung ano yung magkakamuka, kung ano yung magkakasing laki. At sa dagat pa lang ay pinipili na nila. May itinatapon sila pabalik sa tubig kung hindi nila kailangan at hindi naman nila maibebenta. Sa buhay din po, marami tayong dapat ginagawa na classifications. Maraming pag-aayos-ayos, pagtutumpok-tumpok, pagsasama-sama ng magkakamuka, pagpili para ang buhay maayos. Yan po ang ating pag-aaral. Pinamagatan natin, sort your fish. Piliin, igrupo, paghiwa-hiwalayin ang mga huli ng buhay. Salamat, O Diyos, dahil kayo'y Diyos ng kaayusan, and you are teaching us how to sort the various things that come into our lives. Sa paglapit namin sa iyo, patuloy kami nagpapalinis. Kinikilala ang aming karumihan, pagkakasala, pagkakamali, ang aming mga pagkukulang. Linisin niyo po kami, patawarin, punan ng inyong kabanalan, at ngayon, humihingi kami ng pagpapala, ng katuruan, pagtutuwid, pagpapalakas sa amin. Bless your people with the power of your words. Heal our infirmities, O God. Strengthen our weaknesses. Walk in our midst. Enable us to become better persons, to be more and more like your Son, Jesus. So, Lord, in our midst, may you sit in your power, in your glory and majesty, and dispense blessings to your people. Ilayo nyo kami sa masasamang tao, sa masasamang espiritu, maging sa mga personal naming mga kamalian at kasamaan, at puspusin nyo kami ng mga pagpapala. Be our preacher, be our teacher, O God. We ask you in the name of your Son, our Lord, Jesus Christ. Sort your fish. Napakarami pong mga bahagi ng Biblia ay naganap sa tabi ng dagat na tinatawag na Sea of Galilee, sapagkat doon sa mga pangpang niyan, maraming ginawang pagkilos, pagtuturo ang Panginoon, at halos ang lahat ng mga disipulo ng Panginoon ay mga mangingisda. Kaya maraming mga talinghaga, maraming mga metaphors tungkol sa isda. Matthew 13:47 to 50. Jesus speaking. Once again, the kingdom of heaven is like a net that was let down into the lake and caught all kinds of fish. When it was full, the fishermen pulled it up on the shore. Then they sat down and collected the good fish in baskets, but threw away the bad. Isa pong napakalinaw sa mga original listeners ng Panginoon ng example, sapagkat halos lahat ng original listeners niya ay nakakakita ng ganitong gawain ng mga mangingisda, na matapos ibaba ang lambat nila doon sa tubig at ito'y mapuno ng mga huli, ito ay kanilang dadalhin sa pampang, at pagdating doon, aayos-ayusin nila, pagmumukha-mukhain yung mga isda, sinong magkakasama, magkakasize, mag-anak ng mga isda. At ang gagawin daw nila, itatapon nila yung tinatawag nilang bad fish. Ano yung bad? Yung hindi nila maibebenta o hindi nila makakain. Yung mga mahuhusay na mga mangingisda, ibinabalik nila yan sa tubig para mabuhay pang muli at sumama sa ecosystem. Yung mga iba naman, yan ay ginagawang fertilizer o kaya ay ginagawang pakain sa mga alaga nilang hayop. Kung ano-anong ginagawa. Pero merong good at bad fish. Hindi moral ang pinag-uusapan dito na kabutihan o kasamaan, kundi good for their use and for their purposes. To go on, verse 49, this is how it will be at the end of the age. The angels will come and separate the wicked from the righteous and throw them into the fiery furnace where there will be weeping and gnashing of teeth. Una, nagkwento ang Panginoon tungkol sa isang pamilyar na eksena. Pagpili, paghihiwalay ng mga isda. Yung pala, tutungtungan lang niya ito para magkwento ng isang mas mataas na kwento. At yung mas mataas na leksyon, kung paano pipiliin ng langit ang mga pupunta sa buhay na walang hanggan at yung pupunta doon sa buhay ng kaparusahan forever and ever. Kung paano doon namimili ang mga fishermen at pinaghihiwa-hiwalay ang mga isda, ganon din daw ang gagawin ng langit pagdating ng panahon. So the Lord was referring to sorting for the afterlife.
yung gagawing paghihiwa-hiwalay, paggrupo-grupo para sa kabilang buhay, para sa walang hanggan. And according to the illustration, men will be sorted, separated according to two classifications, good or bad. Are you good for heaven or not? So fish is good or bad for eating or selling, and people will be separated according to are they good for heaven or they are not. Kaya ang isang moral lesson dyan, kahit pa nga tayo naniniwala that we are saved by faith in the Lord Jesus and His saving ministry, we should always be good. Kailangan good. Lagi may nagtatanong, ano ba yung salvation? Grace or works? Of course, we believe it is by grace, but true grace and true faith leads to works. So kailangan, habang naniniwala ka sa salvation by grace, kailangan patuloy ka rin nagiging mabuti at ginagawa mo lahat ang mabuti. So that just in case that your scholarship is short, nakulang ang iyong kaalaman, merong lihis sa iyong interpretation, sigurista ka, punong-puno ka rin ng good works. At wala namang masama doon, sapagkat yun nga itinuro ng Panginoon na dapat ang tao punong-puno ng good works. That we were created in Christ Jesus to do good works. 2 Corinthians 5:10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive what is due to him for the things done while in the body, whether good or evil. Yan ang sabi ng 2 Corinthians 5:10. Ang lahat haharap sa paghuhukom at susukatin ayon sa kanilang mga ginawa habang sila ay nasa lupang katawan, habang sila ay nabubuhay dito sa mundo. So yun yung sorting for the afterlife. Meanwhile, there is also a lot of sorting for the now life. Dalawa naman niyang hangganan ng panahon, yung sa kabilang buhay at yung dito sa buhay na ito. Meron ding sorting na nagaganap. Meron ding pagpili, paggugrupo-grupo, pagtutumpok-tumpok na mga bagay, at paglalagay ng label, good or bad. So we're now going to talk about sorting for this side of eternity. And the classification's the same, good or bad. Ang buhay, mga kapatid, ay tulad din ng pangingisda. Life is like a net that is let down into the sea, daily, periodically, and in its entirety. Araw-araw, may dala kang lambat na inihahagis mo sa tubig. Linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon, buong buhay. At tuwing hihilahin mo ang lambat na ito, kapatid, lagi itong may laman. Kasi lagi tayong nangingisda. Life, like a net, catches all kinds of fish. Kung ikaw ay taxi driver, ang net mo yung taxi, ang fish mo pasahero. Kung minsan nagbabayad, kung minsan hindi. Kung minsan hino-hold up ka. Ang pasahero kung minsan gusto makipag-date sa'yo. Ang pasahero kung minsan gusto kang utangan. Iba't iba ang mahuhuli mo. Tindera ka kung sino-sino ang makakaharap mo. Salesperson ka kung sino-sino ang makakasalamuha mo. Pag dumadating ang isang maghapon, iba't ibang uri ng mga tao. So, like a net, we catch people. Babae kang maganda, iba't ibang uri ng lalaki manliligaw sa'yo. We catch acquaintances and associates. We catch neighbors and friends. We catch partners. You get them all the time. Pastor ka, may mga nagme-member sa'yo. May mga blessing, may mga hindi. Speaker ka, may makikinig sa'yo. Merong mabuting makinig, merong hindi. Magulang ka, may mga magiging manugang ka. Merong mga maayos, may hindi. Araw-araw, yung lambat natin nakakahuli ng mga tao. Like a net, life also catches things. Sometimes you catch a cold. No? Kung ano-ano ang nasasambot mo, nasasalo mula sa inihahagis ng langit. We have acquisitions. Like a net, you get earnings or winnings or gifts.
May mga nagiging mapalad pag nanalo. Meron naman, katulad ng ibang nananalo sa loto, na hold up pa, napatay, mabuti pang wala na lang pera, wala naging interest, na hold upin siya. May nakakabuti, merong hindi. Like a net, life catches opportunities, possibilities, chances. Meron mga babaeng nananalo sa beauty contest, napabuti. Meron naman kung kailan nananalo ng beauty contest, lalong napariwara. Kasi naligawan ang lahat ng dirty old men. Merong gumaganda siya, napapabuti. Merong sa pagganda, nagiging magnet ng mga kalungkutan sa buhay. Life offers chances, proposals, openings, potentials. Naglalakad kami, itsura kami, nag-aabot sa ng calling card. Agent ako ng modeling agency, tawagan mo ako. Merong mga mapapabuti, may mapapasama. Maraming opportunities. May business opportunity, yung konti mong inipon, ininvest mo, may napabuti, may lalong naghihirap. May mga opportunities to go abroad, may mga pamilyang umasenso, merong nawasak. There is always an opportunity that comes your way every day. Life catches all kinds of fish and their accompanying demands. Kung ano yung nahuli mo, may kakambal yun na hihingin sa'yo. May requirements, merong premiums, may payments, may price tags. Because everything has a price. May inaalok ka maging artista, what is the price? May inaalok ka na maging ganito, anong ibabayad mo para mangyari yon? May pangarap kang hinahabol, ano ang price tag? We need to sort what life brings to us. We need to sort what our net catches. Kailangang suriin, uriin, grupo-grupuhin ang natatanggap. Hindi pwedeng lahat hawakan. Dalawa lang ang kamay ng tao, konti lang ang pwedeng hawakan. Limitado ang espasyo ng bangka, dapat itapon muli sa tubig. Yung hindi kailangang magpabigat at magpalubog dito na wala namang pakinabang. Pero ang hirap niyan, alam mo ba kung ano yung good at yung bad para sa'yo? Wala namang taong sa umaga ay magpapasyang, huhulihin ko lahat ng bad para ako mapahamak. Lahat ng hinuhuli natin, akala natin good. Kailan mo lang malalamang bad kung hindi ka matalino? Pag nasaktan ka na. Pag nalugi ka na, nahirapan ka na, doon mo lang malalaman bad pala. Kaya lang, huli na. Nakabubuti lang para sa susunod mo pa mga karanasan at nang hindi na maulit. We can't have and keep everything and everyone. Kailangan mag-sort. We must sort according to classification. And the same principle holds, good or bad. What is a good catch? What is a bad catch? Sa tao, sa bagay, sa mga oportunidad. A good person, a good thing, a good opportunity is that who and which does you good. Mahirap ba yan maintindihan? Marami kang manliligaw. Who is the good one? The one who does you good. Hindi lang yung good looking, tapos dudurugin pala yung puso mo. Hindi lang yung mataba ang bulsa, yun pala makaka-maintain ng maraming kirida. Who is a good person? The person who does you good. The person who makes you good. The person who brings you good. Ganon din yung good thing. What is a good thing? A very nice car, is it a good thing? Kung takaw car na, mapapatay ka pa, magiging mitya ng iyong buhay, then it's not good. What is a good opportunity? An opportunity that will not compromise your morals. An opportunity that will bring out the best, not the worst in you. An opportunity that brings you close to God.
that is a good opportunity. Araw-araw namimili tayo kung alin ang itatapon, alin ang itatago. Dapat matalino tayo. Sabi sa 1 Corinthians 10:24, nobody should seek his own good, but the good of others. So ang tanong, may taong pumapasok sa buhay mo, kumakatok, gustong maging boyfriend mo, girlfriend mo, gustong maging kaibigan mo, gustong maging empleyado mo, gustong maging kasama mo sa buhay, is he or she good for you? Is he or she good to you? Pinapahalagahan ka ba niya? Iginagalang ba niya ang iyong pagkatao? Pinapalabas ba niya ang iyong mabuti, ang iyong talento, ang iyong husay? O minamaliit ka niya, kinakawawa, inaapi, binabaliwala? Kahit siya good looking, kahit you feel good pag nandyan siya, hindi siya good for you. Mapandaya ang damdamin at emosyon. Kaya maraming napapasama, nadadaya ng emosyon. You feel good pag nandito ang taong to. Never mind that the tao is not good to you, not good for you, and does not do you good. But the people of God must always use their wisdom, their faculties. Sort. 1 John 4:1, dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. Hindi lang propeta ang pwedeng pag-applyan ito. There are many false friends that have gone out into the world. Akala mo kaibigan, hindi pala. Many false lovers, false promises, false things. Akala mo sa biglang tingin mabuti, lalo't dinaya ka ng iyong emosyon. Kaya napakaraming tao napapahamak. Pakinggan nyo lahat ang love songs. 95% nadaya, nalungkot, iniwan, pinagtaksilan, nabigo, nahirapan. Yan ang laman ng mga awit. Magtataka ka naman, everybody still likes to fall in love. Kasi daw, it feels good. It should not only be the feeling, but the faculty must be used. Is it good to you? Is it good for you? So test it. Tao, bagay, pangarap, offer opportunities. Is it good to your relationship with God? Inaunang tanong. Ilalapit ba ako ng bagay na ito, ng oportunidad na ito, ng taong ito sa Diyos? O ilalayo ako? Kung ilalayo ka kapatid, alam mo na, hindi yan good. Kahit malaki yung bayad, kahit masarap ang feeling, kahit sisikat ka, hindi ka ilalapit sa Diyos, ilalayo ka, it is not a good fish. Throw it away. Matthew 16:26, what good will it be for a man if he gains the whole world, yet forfeits his soul? Or what can a man give in exchange for his soul? Anong mapapala mo kung nakuha mo man ang buong daigdig, pero ang ibinayad mo, kaluluwa mo? Anong buti ang gagawin sa iyo na ipagpalit mo ang kaluluwa mo sa anong bagay na ninanais mo? Nakukompromise ang iyong espiritu, napapariwara ka, napapasama, napapalayo sa Diyos, bad yan for you. Kahit mukhang good, kahit it feels good. 1 John 2:15-16, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For everything in the world, the cravings of sinful man, the lust of his eyes, and the boasting of what he has and does, comes not from the Father, but from the world. So huwag niyong mahalin yung mga bagay na yan sa sanlibutan. Pag minahal nyo yan, ibig sabihin lang, pinapalitan nyo ang Diyos sa inyong puso. Lahat ng bagay sa sanlibutan ito, na mga masama, ay hindi galing sa Diyos. So ang tanong nyo mga kapatid, pag gusto nyo magpili, tatanggapin ko ba ang trabaho ito o hindi? Magre-resign ba ako o hindi? Mamahalin ko ba ang taong ito? Papayagan ko ba maging kaibigan ko ito? Lilipat ba kami sa ganung bahay or not? Kukuha ba ako ng ganitong hulugan o hindi? May bibilin ba ako o hindi? Ang tanong mo agad, is it
of the world. Meaning, it drives you away from the Father in heaven. The same car can be of the world, it can be from heaven, The same opportunity can be from hell, it can be from God. Ang tanong, anong epekto sa'yo nun? Ilalayo ka ba o ilalapit sa Diyos? Yun ang epekto. Huwag ka magpapalito kung ano yun. Because the same heat that melts the wax hardens the clay. So the same activity can be good for one but bad for another. Is it of the world? Another question to ask, is it good for my relationship with people? Makakabuti ba sa aking pakikipagkapwa ang bagay na ito, ang taong ito? Gusto ko maglingkod sa maraming tao pero itong taong ito gusto niya akong solohin, kami na lang 2 tao sa mundo. Good ba siya para sa akin o hindi? Itong relasyon ko na ito, napapalapit ba ako o napapalayo sa mga sarili kong magulang? Inilalayo ba ako nitong taong to sa sarili kong pamilya? Inilalayo ba niya ako sa aking mga pangarap na mabuti namang pangarap? Inilalayo ba niya ako sa self-respect? Inilalayo ba niya ako sa pag-aaral ko? Na estudyante ako mula nung dumating tong taong to sa buhay ko, lagi nilang pag-absent ang naatupag ko. Nalalapit ba ako sa graduation o napapalayo? Bad for you kung nalalayo ka, kahit it feels good. Does the person do your people relation good or not? Dapat nating isipin yan. If it doesn't, throw it away. It is not important in your life. Pag may mga tao na nagtatanggal ng iyong self-respect, binabaliwala ka, hindi yun good for you. Remember that a good person is a person who is good to you. A good person is a person who does you good. And a good person is a person whose effect on you is good. Ganyan yan. Good to you, does you good, and whose effect on you is good. Doon nyo susuriin, mga kapatid, ang mga taong nasa inyong buhay. Kung mga acquaintances, colleagues, friends, pwede tayong pumili. Kaya lang kung pamilya, permanent yung relationship nyo dyan. Hindi napipili. Ang pwede mo nalang pagpasyahan, the degree of your engagement. May pinsan ka, may kapatid ka, may nanay ka na bad talagang effect sa'yo, hindi mo na pwedeng itapon. Ang pagpapasyahan mo na lang, gaano ko papayagan na maapektuhan niya ako? Gaano ako aagwat within what my relations allow? Gaano ko siya papayagang pumasok sa utak ko, sa puso ko, sa buhay ko, kahit nandyan siya lagi, pwede ko namang lagyan ng bakod kahit kapraso. Nagpapasya tayo doon. Good people must be kept. They must not be carelessly and foolishly thrown away. Manging isda ka, nakahuli ka na ang ganda-gandang lapu-lapu, ihahagis mo sa uli sa tubig, sayang. And yet, many of us can be deceived and throw away good people into nothingness. Marami tayong sinasayang na mga taong mahuhusay, itinatapon natin. Kailangan marunong kang sumuri. Another test, is it good to your relationship with yourself? So sinuri natin ang isang bagay, isang pangarap, isang tao, isang opportunity. Is it good to my relationship with God, with others, and then with myself? Dito ba sa taong ito, sa bagay na ito, sa pangarap na ito, meron akong kapayapaan? Are you in peace with your conscience? How does it affect your inner peace, your health, your happiness? I-test nyo yung mga tao. Pagkasama ko ito, masaya ba ako o hindi? Pag magkasundo ako kami, masaya ba ako o hindi? Pag magkagalit ba kami, malungkot ba ako o masaya? Tingnan nyo effect sa inyo. Malalaman nyo kung mabuti ang idinudulot. At malalaman nyo kung dapat yung alagaan o itapon.
Ang kahulugan lang that the fish, the person, the thing, the opportunity should build you up rather than destroy you. Should nourish rather than deplete you. Dapat pinapataas yung pagkatao mo, hindi binababa. Pinapayaman niya ang pagkatao mo, hindi kanya pinaghihirap na halos wala nang natira sa sarili mo. Does the thing or the person make you a better person? Bring you peace, not trouble? Make you godly or rather than ungodly? Do they make you happy rather than sad? If so, it is a good fish. Keep it. If not, it is a bad fish. Throw it away. Again, why do you throw away? Because you cannot have everything. If you talk to everyone, you talk to no one. If you are friendly with everyone, you are not friendly with anyone in particular. A rolling stone gathers no moss. You cannot keep too many friends. You will steal from Peter to give to John. You cannot keep too many people in your boat. You will sink. Kung may asawa ka, isa lang ang pwedeng nandoon, hindi marami. May mga anak ka, hindi ka na dapat napakaraming mga kabarkada sa buhay para may oras ka sa asawa mo at sa iyong anak. May trabaho ka, marami ka nang hindi ginagawa sa mundo kasi mapapabayaan mo yung trabaho mo o yung pag-aaral mo. Lagi kang namimili ng itatapon. Araw-araw yun. We are made rich, sometimes by what we throw away, sometimes by what we keep. So you have to choose what's truly important and meaningful and good for you. You have to choose what is bad for you. Throw it away. Who must you throw away now? Sa buhay natin mga kapatid ngayon, siguro naman umaandar ang ating guni-guni. At pag-iisip-isip natin, ay dapat ko palang bitawan si ganon, dapat ko palang alisin sa buhay ko si ganon. What thing or what opportunity must you throw away? Ano yung akala mong golden opportunity pero nakakasama pala sa'yo o makakasama na sa'yo? Throw it away. Could you be keeping bad fish? We can be destroyed by what we wrongly keep. We can be destroyed by what we wrongly throw away. So listen to the voice of wisdom and do not be stubborn. Proverbs 29:1, a man who remains stiff-necked after so many rebukes will be suddenly destroyed without remedy. Malinaw na malinaw ang Proverbs 29:1. Ang taong nagmamatigas, patuloy na tinitigasan ng loob, ay biglang babasagin at di na mabubuo pang muli. So sa pagpili ng ating iniingatan at itatapon, do not just be emotional, be wise, be critical, be discerning. Wisdom is a very supreme gift. Classify the fishes on your boat. Keep what must be kept, throw away what must be thrown away. And make sure that when the people around you sort, you don't get classified as bad and get thrown away. Kasi pwedeng tayo pala yung itapon, kasi pag sinukat, bad pala tayo. Masama pala ang pakitungo natin, masama ang effect natin, masama ang ating ipinapakita, baka ikaw yung matapon. Mahalaga pala yung boat na yun sa'yo, dapat hindi ka matanggal doon. Aming Diyos, kami po ay nagpapasuri. Salamat sa mga paalala nyo na ang buhay ay laging pagpili. Turuan nyo po kaming lahat. Suriin ang mga tao sa aming paligid, mga bagay, mga pangarap, mga oportunidad. Sa mga nalilito, humihingi kami, Panginoon, ng discernment and guidance. Papaglinawin mo, bigyan mo kami ng kaliwanagan at nang luminaw sa amin ang lahat, maitapon ang dapat itapon at itago ang dapat itago. At nawa kami man, huwag namang mapiling itapon ng aming kapwa dahil nakikita nila bad kami. Magbulay-bulay tayo mga kapatid. Isang napakasimple pero malalim na paalala sa lahat, because you could be made or destroyed by what you keep or by what you throw away.
Tayo yumuko at mag-isip-isip, Ama, turuan mo kami na magkaroon ng personal application. Lalong-lalo ang kailangan gumawa ng mga pasya sa lalong madaling panahon, o yung dapat nagpasya na ay ang tagal-tagal hindi nagpapasya. Teach us what to keep, what to throw away. Magbulay-bulay tayo.